Nagdahil umano sa selos, miyembro ng LGBTQIA+ bugbog sarado sa kapwa nito sa Maynila. Report mula kay Rajuman Lestor Aler. RMN Network News. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ng 27 anyos na LGBTQIA na biktima matapos na bugbugin at pagtatadyakin ng isang 25 anyos na kapwa-miyembro ng LGBTQIA+ sa Barangay 1, Tondo, Maynila. Kwento ng biktimang kinilala sa alias Jake, may hinihintay ito mula sa labas matapos na dumalo sa binyagan ng pamangkin ng kinakasama nito. Nang biglang sugurin ng suspect na si alias Tony at tuluyang pagsasapakin at pagsisipain ang biktima. Nakamotor po ako, sir, tapos may inabangan lang po akong babae. Tapos pababa po ako ng motor. Tapos maya-maya po, biglang sumugod sa akin yung isang tao na may gawa na ito. Tapos ayun po, sir, hanggang sa sinaktan niya po ako, nagkasakitan po kami. Tapos hanggang sa natumba po ako, wala na po akong malay nung pagdating po ng ospital hanggang sa bahay. Nang nuhihin ang biktima sa ospital, sumemplang pa ito dahilan para magtamo pa ng sugat sa bahaging hita at paa. Sumuko naman si alias Tony sa mga otoridad matapos na may ulat ang ginawang krimena. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng motibo sa nangyaring krimena umano'y selos at two-timing matapos mapag-alaman na ang kinakasama ng suspect ngayon ay dating kasintahan ng biktima sa loob ng 9 na buwan. Titignan po natin ang angulo dahil po siguro very possessive po yung suspect po natin doon po sa kanyang kinakasama. Nalaman po niya na yung biktima po natin ay dati pong karelasyon ng kanya pong kinakasama ngayon. Yun po ang tinitingnan nating motibo. Siguro po, masasabi po natin na meron pong kasalanan po yung babae na pinag-aagawa nila. Kaya po humantong tayo sa ganung pangyayari. Under investigation po natin yung ganung angle din. Dagdag pa rito, una nang sinampahan ng suspect matapos na bugbugin ng biktima noong Disyembre nakaraang taon, ngunit hindi na nito tinuloy. Depensa naman ng suspect sa nangyaring krimen, nagkapikunan lang umano ang dalawa matapos na akbayan ng suspect ang biktima. Sa ngayon ay nakakulong ang suspect sa custodial facility ng Manila Police District Station 2 at sasailalim sa inquest proceedings para sa kakaharaping kasong frustrated homicide. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manoon, Lestor Aler, Tatak, RMN.